Oy, George! Tapos ka na bang mag-inventaryo? Umuwi na tayo kasi gumagabi na. Sandali na lang to. Kailangan kasi tama ang listahan itong mga dumating na sako ng bigas at yung ipinapadeliver ko kanina. Matagal pa ba yan? Gusto ko nang umuwi eh. Wala akong kasabay, dalian mo na. Ikaw naman kung makautos ka sa akin, nakala mo madali itong ginagawa ko eh. Kapag nagkamali ako at nagkulang, tapos ako nito. Ay nako, nasan ba kasi yung nobyo mo? Bakit hindi ka pa sinusundo? Bangag ka yata eh. Dapat sa'yo kinakalog ang ulo. Arko, bakit mo naman ako binabatukan? Eh, buwang ka eh. Hindi ba ikaw ang nobyo ko? Ako nga yun. Ikaw naman di ka na mabiro. Ganitong nagugutom na ako, wag mo akong mabiro-biro dyan ha. Baka ikaw ang kainin ko. Dami naman kasi pagkain dyan eh. Bakit ayaw mong kumain? Eh, sawa na ako sa mga pagkain dito eh. Gusto ko naman lutong bahay. Ah! George, ano yun? Meron pa ba tayong ibang kasama dito? Hindi ko alam. Yung matandang gwardiya na lang ang alam ko eh. Lahat ng mga tauhan ay umuwi na. Halika nga. Tingnan natin kung ano yun. Bakit siya sumisigaw? Ay, Diyos ko, bumabaging langit. Si Manong, inatay ng malaking baboy Ramo. Hindi ordinaryong baboy yan ha. Paswang yan. Tumakbo na tayo. Ay! Walang iya ka talagang duwag ka. Bakit mo ako iniwan dito? Iniligtas mo lang talaga sarili mo. Utas ka! Layuan mo ako, aswang. Hi guys! Bitin ba kayo sa mga kwentong aswang? Ako nga pala si Miss Ami. Please subscribe to my channel, Miss Ami Aswang Stories. Matutuwa kayo sa mga kwentong aswang sa Miss Ami. Mag-comment kayo ha! Kita-kits! May mga taong sadyang mapaghangad ng sobra. Yung bang hindi na inilaan sa kanila, pilit pa rin kinukuha. Mga taong mapagsamantala sa kapwa dahil iniisip nila na lahat ng pagkakataon ay aayon sa kanila. Yan po ang madalas kong sabihin, Sir Jupiter, sa tuwing maaalala ko ang aking naging karanasan na may kaugnayan sa mga aswang. Maraming taon na ang nakakaraan na nangyari sa aming bayan sa Nueva Ecija. Ako po si Elsie at ng mga panahong yun ay 25 anyos pa lamang ako. Gusto ko pong i-share ang aking karanasan at sana ay hindi naman ito masamain ng aking mga kababayan dahil marami din naman ang nakakaalam ng tunay na nangyari. Pero bago po ako magpatuloy, nais ko lamang itanong sa ating mga listeners. Maniniwala ba kayo na kahit araw-araw mo nang kasama ang isang tao ay mayroon pa rin pala siyang lihim na hindi mo alam, kagaya ng mga aswang? Donna! Nandito na ako! Layuan mo sa halimaw ka! Lamunin mo ang bala ng shotgun ko! Nasaan ka na, aswang? Nagulat ka ba? Hindi mo siguro naisip na may baril ako. Parang tumakbo na siya palayo. Uras ka talaga? Bakit iniwan mo ako kanina, ha? Muntik na ako makagat ng aswang na yon. Siyempre kinuha ko itong baril doon sa lalagyan. Eh kung wala tayong armas, pareho tayong mamamatay. Huwag ka na magalit. Ayos na bang lahat? Kawawa naman si Mano. Napatay siya ng aswang. Kailangan malaman to ni Boss Jeff. Hindi tayo pwedeng umuwi hanggang wala sila. Nang matiyak nga ni na George at Ate Donna na wala na ang aswang, saka lamang sila lumabas ng bodega. Gumawa sila ng paraan para malaman ng may-ari ang nangyari, kaya naman makalipas ang mahabang oras, dumating na roon ang may-ari ng pinakamalaking fast food sa aming lugar. Yun ay si Jeff. Dumating na rin ang mga pulis. Nang mapadaan naman doon ang tricycle na sinasakyan ko ay nakita ko ang pinsan ko na si Ate Donna, kaya bumaba na ako doon.
Donna! Elsie! Ikaw nga ba yan? Ay sus, sino pa ba? Eh di ako nga ito. Ang pinsan mo maganda. Hindi mo na ako nakilala. Ikaw nga. Oh, kailan ka pa dumating galing Manila? Ngayon pa lang. Pauwi pa lang ako sa atin. Kaso ay nakita ko na maraming tao dito. At nakita kita, kaya bumaba na ako ng tricycle. Pasensya ka na kung hindi kita kaagad nakilala. Eh baka mamaya hindi mo na ako bigyan ng pasalubong yan, ha? Anong meron dyan? Bakit maraming tao? Gwardiya dito sa pinagtatrabahuhan ko. Patay na. Nilapa ng malaking baboy ramo. Baboy ramo? Paano naman magkakaroon dito ng baboy ramo? Malayo pa dito ang kagubatan. Aswang na nag-anyong baboy ramo. Yun ang pumatay sa kanya. Kitang-kita namin ni George. Dahil sa sinabi ni Ate Donna, nakipagsiksikan ako sa mga taong naroon matapos na ibaba ko ang malaking bag na dala ko. Nang makarating ako sa unahan ay nakita ko nga ang bangkay ng matandang gwardya na nakatihaya. Umaagos pa ang maraming dugo sa kanyang lieg na nakagat ng baboy ramo. Malaki rin ang naging sugat niya sa dibdib at sa ibabaw niyon, naroon ang kanyang atay na may kasamang dugo kaya nang maamoy ko ang malansang dugo, bigla kong naramdaman na nasusuka ako. Kaya tumakbo ako papalayo doon. Sa gilid ng pader, sumuka ako. Ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Grabe. Hindi pala kaya ng sikmura ko na makakita ng taong pinatay ng aswang. Babaliktad ang sikmura ko. Hindi mo naman sinabi na ganun pala siya kagrabe. Ikaw naman kasi, nagpumilit ka pang makita. Tingnan mo tuloy. Lahat ng kinain mo sa biyahe na isuka mo. Biglang sumama ang pakiramdam ko, Ate Donna. Kung uuwi ka na, ay sabay na tayo. Oo. Uuwi na rin kami ni George. Kinakausap lang siya ni Boss Jeff. Hintayin lang natin siya. Sige. Nasaan na ba si George? Nang ituro sa akin ni Ate Donna si George, nakita ko na kausap niya ang isang gwapo at mistisong lalaki. Sa unang tingin ko nga, para siyang artista na si Edu Manzano. Kaya nang lumapit siya sa amin ni Ate Donna kasama si George, parang nanigas ang aking mga tuhod. Hindi ko maibuka ang aking bibig, nanatili lang akong nakatayo at nakatingin sa kanya. Paano nga'y nakatingin din siya sa akin? Grabe, Sir Jupiter, para akong nabatubalani sa kanya. Lakas ng tabog ng aking dibdib. Sige na, Donna. Pwede na kayong umuwi. Pero bukas agahan niyo pumasok, ha? Sige, Boss Jeff. Siya nga pala. Sino ba tong kasama mo? Ito nga pala ang pinsan kong si Elsie. Oy, Elsie. Siya naman ang guwapong boss namin. Kumusta ka, Elsie? Parang ngayon lang kita nakita dito, ah. Uy, Elsie! Kinakausap ka ni Boss Jeff. Aha. Ano ba yun, Ate Donna? May sinasabi ba kayo, Boss Jeff? Nako, ikaw talaga. Kapag nakakita ka ng gwapo, nako naman, natutulala na naman siya. Boss Jeff, mabuti naman ako. Ano nga yung tanong mo? Sabi ko, bakit ngayon lang kita nakita dito? Tagasan ka ba? Galing kasi ako sa Manila. Doon ako nagtrabaho pero ngayon ay wala na. Kasi nagsara na ang pabrika na pinapasukan ko. Kaya umuwi na ako dito. Ganun ba? Donna, hindi ba hiring tayo? Kailangan natin ng tauhan sa ibang branch natin. At saka dun sa bodega, di ba? Para may katulong si George. Hiring ba tayo, Boss Jeff? Parang hindi naman yata Donna, masyado kang makakalimutin. Hiring tayo ngayon, kaya kung walang trabaho si Elsie, isama mo para makapagtrabaho dito. Kumpleto naman yata siya ng papeles, di ba? Hindi ba, George? Oo, Boss Jeff. Hiring nga tayo eh. Oo, boss. Kompleto ako. O sige, see you tomorrow. Ingat kayo sa pag-uwi.
Nang tumalikod na si Boss Jeff at iwanan kami ay hindi pa rin kumikibo si Ate Donna. Siya naman ang nakatulala habang nakatingin sa akin. Nanlalaki ang mga mata niya habang nag-iisip. Kaya naman tinapik ko siya ng bahagya sa kanyang pisngi at sinabihan ko siya na umalis na kami sa lugar na yon. Binuhat na ni George ang aking bag at naglakad na kami palayo sa lugar na yon papunta sa paradahan ng tricycle. Ibang klase ka talaga, pinsan. Akalain mo yun? Biglang nagkaroon ng hiring si Boss Jeff nang makita ka. Isama na daw kita kaagad bukas kung gusto mong magtrabaho dito. Siguradong tanggap ka na kaagad. Talagang may hiring, Donna. Ikaw lang ang makakalimutin eh. Pero wala kang dapat ipag-alala kay Elsie. Ngayon pa nga lang pasado ka na. Gusto mo bang pumasok doon, Elsie? Oo, papasukan ko yan. Ayaw ko na matambay na matagal. Alam mo naman na walang ibang inaasahan si Naitay kung hindi ako, di ba? Mabuti yun, Elsie. Naku, huwag mo nang palampasin ang pagkakataon, no? Mahirap maghanap ng trabaho sa ngayon. Kuya driver, sa kabilang baryo lang. Okay, sige. Mga 1 oras din ang naging biyahe namin bago makarating sa aming baryo. Magkalapit lang ang bahay namin ni Ate Donna kaya nang bumaba kami ng tricycle, tumuloy din siya sa aming bahay. Si George naman ay umuwi na rin sa kanila. Hindi na siya bumaba ng tricycle. Nang kumatok kami sa pintuan ng aming bahay, nagulat pa ang aking ama nang makita kami ni Ate Donna. Elsie! Anak! Ginulat mo naman ako. Hindi namin naasahan na uuwi ka na ngayon. Hindi ka man lang nagpasabi. Magandang gabi, Itay. Pasensya na kayo at hindi ako nakapagpasabi. Nagsarado na kasi ang pabrikang pinapasukan ko. Ay, nako. Wala tayong magagawa dyan. Ganoon talaga. Hali kayo dito sa loob para may mapagkwentuhan tayo ng maayos. Ay, Diyos mio, kang bata ka. Bakit gabi na nagbiyahe ka pa pauwi dito? Mano po, Inay? Naman lang nagpasabi ka para nakapagluto ako ng pagkain mo. Tsak nagutom ka na yan. Naku, totoo po ang sinabi niyo, Chang. Talagang gutom na itong si Elsie. Kasi pagbaba niya ng tricycle, ay nagsuka kaya wala nang laman ng sikmura niyan. Masama ba ang pakiramdam mo kaya ka nagsuka? Hindi po, Chukadyo. Nagsuka siya kasi nakita niya yung gwardiya namin na kinagat ng aswang at napatay. Nako! Hanggang doon pala ay nakakarating ng mga aswang. Ay talagang wala na silang pinipiling lugar. Ay, kaya kung maaari lang sana ay huwag na kayong nagpapagabi ng uwi, ha? Hindi ka na babalik ng Maynila kung nagsara na ang pabrikang pinapasukan mo daw. Opo, Itay. Dito na lang muna ako. Mabuti na lang pala. At itong inay mo ay masyadong matipid at masinop sa sapera. Yung mga ipinapadala mo hindi ginagastos. Puro saluyot at hinog na bayabas ang nininuulam namin dito. Naku naman, Itay. Kaya pala ang tingin ko ay pumayat na kayo. Ano ba ang ginagawa ni Inay sa perang pinapadala ko? Abay madalas tinititigan. Minsan inaamoy-amoy niya. Kaya naipon yung pinadala mo. Ay, Kadyo! Kung naging magastos ako, di sa panahon ng kagipitan, wala na tayong mahuhugot na panggastos. Kagaya ngayon, wala nang trabaho ang anak mo. Naku, Inay. Wag na po kayong mag-alala. May mapapasukan naman ako agad na trabaho. Dito sa atin ako mamamasukan. Mas mabuti nga yung nandito ka na, anak. Napakalayo ng Maynila. Palagi na lang ako nag-aalala sa iyo. Siya na. Sige na. Magpahinga ka muna bago maghanap ulit ng trabaho, ha? Naku, Chabinita. May trabaho na po kaagad dito si Elsie. Bukas po isasama ko na siya sa trabaho ko. Oo nga po, Inay. Tama po ang sinabi ni Ate Donna. Meron na agad akong trabaho. Aba, paanong nangyari yon? Kadarating mo lang ngayong gabi, ah. Nakita po siya ng Boss Jeff ko. Sinabi niya na kung kailangan niya ng trabaho, sumama na sa akin bukas. Kaya hindi pa rin siya mababakante. Nako.
Talagang mabait pa rin sa atin ang Diyos. Sandali nga at magluluto ako. Mamaya ka na umuwi, Donna. Dito ka na kumain para naman may kasabay si Elsie. Habang nagluluto ng pagkain si inay, inilabas ko na sa bag ang mga pasalubong ko at binigyan ko si Ate Donna. Makalipas ang halos 1 oras, nakaluto na rin si inay at sabay na kaming kumain ni Ate Donna. Matapos nyon, hindi na kami gaanong nag-usap para makapagpahinga na din siya para may lakas kinabukasan. Nang sumunod nga na araw, isinama na niya ako sa trabaho niya. Noon ko nakita na marami pala sila sa fast food na yun. Nang makita kami ni Boss Jeff, kami na ang unang lumapit sa kanya. Good morning, Boss Jeff. Nandito na po ako para mag-report. Sige, Donna. Isama mo na muna si Elsie dun sa opisina. Nandun naman si Nati para makuha ang papeles niya at makuhanan siya ng file. Opo, Boss Jeff. Halika ni Elsie. Ihatid muna kita sa opisina ni Ma'am Nati para ma-interview ka at makuha na ng file. Pagkatapos mo doon, baba ka na dito, ha? Okay. Wish me luck. Kinakabahan ako. Alam mo naman na high school graduate lang ako. Kayang-kaya mo yan. Ikaw pa ba? Karamihan ng mga empleyado dito, high school graduate lang din. Kaya qualified ka naman. At saka, alam ko na sabi na ni Boss Jeff kay nating gagawin sa'yo. Sige, tayo na. Maraming branch ng fast food si Boss Jeff. Sana dito ka mailagay kasi nandito na ng opisina niya. Ito kasi ang pinakamalaki. Nang makarating kami sa opisina ni Ma'am Nati, kumatok ako bago pumasok. Si Ate Donna naman ay nagbalik na sa bodega dahil maraming order ng bigas, kaya kailangan niyang ilista ang lahat ng deliver. Matapos nga na makausap ako ni Ma'am Nati ay kinuha na ang aking mga papeles. Pinagsimulan ako ng oras din yun kasi yun daw ang gusto ni Boss Jeff. Kaya nang bumalik ako kay Ate Donna ay sinabi kong magsisimula na ako, tuwang-tuwa siya. Lumapit naman sa amin si George na kahero pala doon. Oh, anong balita? Ayos na ba, Elsie? Oo, ayos na. Dito daw muna ako mag-training para maturuan ako ni Ate Donna ng mga gagawin. Madali lang naman ang magiging trabaho mo dito. Magsisimula ka muna sa pagiging service crew. Sige, good luck, Elsie. Ako naman ang nakatokad dun sa kaya tuwing gabi, palagi akong huli kung umuwi. Kasi kailangan itotal ang mga benta at yung mga natitirang mga stocks. Sige, George. Kita tayo mamaya pag break time. Galingan mo din kasi. Pag hindi, yari ka kay Ate Donna. Oo nga eh. Pag naiinis siya, ang bilis ng kamay. Minsan nababatukan ako. Hindi ako nakakasalang man lamang. Madalas ay puro kalokohan ka naman kasi. Iwanan mo ba naman ako sa harapan ng aswang? Napakamot na lang ng ulo si George matapos ay tumawa kaya nagtawanan din kami ni Ate Donna. Noon ko napansin na nakatingin sa amin ang isang babae na nakasukot ng Ray-Ban at isang lalaki na may suot ding salamin. Sa unang tingin ko pa lang, mukhang masungit na ang babaeng yon. Kaya naman pasimple kong tinanong si Ate Donna at nalaman ko na yun pala si Jenny na operations manager doon at ang katabing lalaki ay si Lyndon na isa sa mga delivery driver. Donna, siya ba ang bagong trainee dito? Opo, Ma'am Jenny. Pinsan ko po. Magandang umaga, Ma'am Jenny. Ayaw ko nang makupad at tatanga-tanga ha. Nakita mo naman na maraming customer ang dumarating at umaalis. Kapag tapos na silang kumain at umalis na, ay kagad na linisan ng lamesa para kapag may dumating, ay presentable naman ang lamesa natin. Opo, Ma'am Jenny. Madali naman ako matuto. Pag-aaralan ko ang lahat mula sa pagiging crew hanggang sa kitchen staff. At saka nandito naman ako. Maituturo ko sa kanya mga dapat niyang gawin. At isang bagay pa pala, mayroon akong gustong gawin na lahat tayo ay makikinabang. Gusto ko na lahat ay sasali dito sa itatayo kong paluwagan na kami ng pinsan kong taga-baryo ang mamamahala.
Paluwagan, Ma'am Jenny? Oo, lahat kasali. Linggo-linggo ay isa sa atin ang sasahod. Ako ang maniningil, kaya siguradong magbabayad ang lahat. Naku, ma'am. Kung paluwagan, hindi ako pwedeng sumali kasi lalaki ako. Pero kung pahabaan, sasali po ako. Ikaw talaga, George. Puro kakalukuhan. Gusto mo bang masuspende, George? Sabihin mo lang. Ay, sorry, ma'am. Nagbibiro lang. Sasali po ako, ma'am. Sige, Ma'am Jenny. Sasali na din kami magpinsan. Kailangan ko yan kasi ako lang inaasahan ng mga magulang ko. May edad na kasi sila. Mabuti kung ganon. Sa darating na Sabado na ang simula ng koleksyon, ha? 50 pesos ang hulog ng bawat isa. Sa dami natin rito, malaki ang sasahuri ng bawat kasali. Abala kaming lahat nang muling pumasok si Jeff na nakasuot ng disenteng kasuotan, polo at pantalong pang-disente. Binati siya ng lahat ng mga empleyado na naroon. Natigilan ako nang muli siyang tumingin sa akin. Humanga ako sa kisig na taglay ni Sir Jeff. Pinagmasdan ko ang esponghado niyang buhok na bumagay sa kanyang makapal na kilay at magandang mata. Mayroon kasi siyang matangos na ilong na sakto sa hugis ng kanyang pangahang mukha. Di nagtagal, lumapit siya sa akin. Okay ka na ba, Elsie? Nakausap ka naman ni Ma'am Nati? Opo, Boss Jeff. Sinabi nga niya na ititrain ako ni Ate Donna. Yung iba namang trainee ay si George na ang bahala. Alisin mo na yung opo. Hindi pa naman ako matanda para sagutin mo ng po at opo. Sige, Boss Jeff. Pasensya na. Oh, sige, Donna. Ikaw nang bahala kay Elsie, ha? Ituro mo sa kanyang lahat ng gagawin. And kung may kailangan ka, Elsie, doon lang ako sa opisina ko. Sige, ituloy mo lang ginagawa mo. Ay, ang gwapo naman talaga ni Sir Jeff. Parang mga modelo ng damit at pabango na nakikita ko sa mga magazine. Kapag ito ang makikita ko araw-araw, tanggal pagod ko nito. Insan, may sinasabi ka ba? Panay ang bulong mo dyan eh. Si Sir Jeff, tuwing nakikita ko natutulala ako. Mas gwapo pala siya sa araw. Ay, sa bagay, gwapo rin naman siya kagabi. Hoy, Elsie, kilos na. May mga bagong customer na naman ang dumating. Nakatulala ka naman dyan habang nakatingin kay Boss Jeff. Hinawakan ako ni Ate Donna sa balikat at bahagyang niyugyug. Saka lamang parang bumalik ang aking ulirat. Natawa si Ate Donna nang mapansin na nakapako pa din ang aking paningin kay Boss Jeff. Nakaramdam naman ako ng hiya nang ngitian ako ni Boss Jeff bago siya tuluyang umalis at nagpunta sa kanyang opisina. Napansin ko na nakatingin pa na sa amin si Ma'am Jenny. Nakita kong tumaas ang kilay niya. Nagpatay malis na naman akong lumapit kay Ate Donna at kumapit sa braso niya. Saka ako bumulong na nakatingin na naman sa amin si Ma'am Jenny. Huwag mo na lang siyang pansinin. Ganyan talaga yan kapag nakikita niya na may ibang tauhan dito na pinapansin si Boss Jeff. Ganun ba? Ay, nauhawa ako bigla, Ate Donna. Super gwapo pala ng amo natin. Lalo kapag nakabihis ng ganun. Marami nang nagpapantasya doon, kasama na ako. Ngayon kasama ka na. Ang OA na magpantasya dyan si Ma'am Jenny. Yung operation manager na kausap natin kanina. Bakit naman? Nako, feeling jowa. Akala niyo naman magugustuhan siya ni Sir Jeff. May ganun? Bakit? Maganda naman si Jenny, ha? Naku, hindi siya type ni Sir Jeff, no? Maarte daw, tsaka overacting palagi yun. Pero may chika sa ibang branch na member daw ng federasyon si Sir Jeff. Pero parang hindi naman. Oo nga, parang hindi naman siya bading. Baka naman may jowa na talaga kaya dead mo lang sa mga girls dito. Yun ang isa pang hindi sigurado. Kasi ilang buwan na ako dito, hindi ko pa nakikita na may kasamang babaeng si Boss Jeff. Nang mapansin namin ni Ate Donna na nakatingin na naman sa amin si Ma'am Jenny, hindi na kami nag-usap pa.
Ipinagpatuloy na lang niya ang ginagawang pagtuturo sa akin kung paano ang gagawin nang mayroong mga pumasok na mga bagong customer. Matapos akong turuan ni Ate Donna sa loob ng fast food ay sinama naman niya ako sa pantry at sa kitchen para maituro na rin sa akin ang mga dapat na gawin. Di nagtagal, pumasok na rin doon si Ma'am Jenny. Elsie, pagkatapos mong ma-sterilize ang mga yan, ilagay mo ng separate doon sa stainless ice bucket. Then, pakasalansan na rin ang tray, okay? Okay, Ate Donna. Tatandaan ko yan. Ikaw, Benji, lagyan mo ng bagong garbage bag ang mga trash can natin. Kumuha ka na lang sa bodega sa itaas kung ubos na dyan sa cabinet. Ikaw naman, Kenny, lagyan mo ng disinfectant ang mga bowls CR. Check mo na rin yung mga toilet tissue kung wala na. Kumuha ka sa hanging cabinet. Nandun yung mga tissue. Ayusin ang kilos mo. Parang ikaw na lang yata ang binabantayan ni Ma'am Jenny. Oo nga eh. Napansin ko din. Parang ang init yata ng dugo sa akin. Tapos sa loob ng fast food pero naka-Ray-Ban pa din. Kayong dalawa, palagi kayong magkadikit. Puro kayo bulungan. Bilisan yung trabaho. Nahihiya kasi siyang magtanong ng malakas kaya ipinaliliwanag ko na lang sa kanya ng mahina ang mga gagawin niya. Oo nga, Ma'am Jenny. Related naman sa trabaho ang pinagbubulungan namin. Isang bagay pa pala na dapat mong tandaan kasi bago ka lang rito. Bawal kang makipag-usap kay Boss Jeff. Kung merong problema, sabihin mo sa akin at ako ang magpaparating sa kanya. Sige po, Ma'am Jenny. Ako ang operation manager dito. Kaya lahat ay dapat na sumunod sa akin. Dapat alam mo yan. Ipinagpatuloy ko na ang ginagawa ko. Habang binabanlian ko ang mga kutsara at tinidor, hindi ko napansin ang paglapit sa likod ni Ma'am Jenny. Inilagay niya ang stainless tray sa ibabaw ng mahabang stainless table ng alanganin, kaya nang humarap ako ay natabig ko yun. Mabuti na lang at maagap si Ate Donna. Nasalo niya ang tray bago pa yun bumagsak. Napatingin ako kay Ma'am Jenny, pero sa halip na manghingi ng sorry, siya pa ang nagalit. Paano nga ay nabulilyaso ang plano niya. Bilisan mo nga kumilos dyan. Maraming trabaho dito, ano? Maraming mga customer sa labas. Maraming gumagamit ng mga plato at kutsara, kaya dalian mo. Sandali na lang ito. Matatapos na, Ma'am Jenny. Hindi pwede ang kilos pagong dito. Double time! Huwag pag-antayin ng matagal ang mga customer sa labas. Oh, bulong ka na naman ng bulong, Donna! Nagbubulungan kami, ma'am, kasi itinuturo ko sa kanya mga dapat niyang gawin. Hindi naman kami nagchichismisan lang eh. Sige na, tama ng paliwanag. Mas maganda na habang dumadaldal ay kumikilos din ang mga kamay ng mabilis. Nang mga sumunod na araw, palaging mainit ang ulo sa akin ni Ma'am Jenny. Paano kasi tuwing dumarating si Boss Jeff, palagi akong tinatanong kay George. Saglit na makikipag-usap sa akin bago siya dumiretso sa opisina niya. Kapag ganoon ay nakikita kong naiinis si Ma'am Jenny at magsisimulang magbunganga. Dahil sa patuloy na pagbubunganga niya ay nataranta ako at bumagsak ang stainless tray sa tiles na sahig nang mabitiwan ko yun. Nakuha ng ingay niyo ng atensyon ng mga kasamahan kong naroon at ng mga customer. Mabilis kong dinampot ang tray. Nakita ko na lahat ay nakatingin sa amin ni Ma'am Jenny. Maging si George ay napasilip kung bakit may nalaglag na tray doon. Naku, pasensya na, Ma'am Jenny. Nabitawan ko ang tray. Ano ka ba? Tatanga-tanga ka kasi! Mabuti na lang at yun lang nahulog. Hindi kasama ang mga baso. Kung nagkataon ay tsak na ibabawas agad dyan sa inyo. Kakasimula mo pa lang ay may babayaran ka na agad. Sorry, Ma'am. Hindi na mauulit. Mag-ingat na ako sa susunod. Nakakapko na to ah. Mahilig magsabi ng tatanga-tanga. Akala mo naman perfecto siya. Kalma ka lang, pinsan. Huwag mo nang patulan. Alalahanin mo, kailangan mo ng trabaho. Sa'yo umaasa si Chukadjo. Oo nga. Pero minsan kasi nakakapikon na eh. Okay ka lang? Sige na, ituloy mo ng ginagawa mo. Okay lang ako, Ate Donna. Nataranta lang ako kanina. Ayan na naman. Ako na naman ang babantayan yan. Oh, ano pang ginagawa mo dyan?
Ilagay mo na sa labas sa mga kutsara at tinidor na yan, tapos yung bakanting bucket doon, kunin mo at nang mahugasan. Sige, Ma'am Jenny. Ilalabas ko na mga ito. Pasensya na, George. Nagkagulo agad dahil sa akin. Okay lang yan, Elsie. Walang problema. Di naman nabasag yung stainless tray. Ganito ang naging sitwasyon ng trabaho ko sa fast food. Palaging mainit ang ulo sa akin ni Ma'am Jenny. Naalaman ko kay Ate Donna at sa iba pang naroon na ganoon na talaga si Ma'am Jenny sa mga baguhan para ipakita sa lahat na mataas ang kanyang posisyon. Mabilis ang naging paglipas ng mga araw. Ewan ko kung ako lang ang nakakapansin na hindi kumakain ng mga pagkain naroon si Ma'am Jenny. Madalas mayroon itong dala na sariling pagkain at si Lyndon lang ang madalas nitong kasabay na kumain sa mismong VIP room. Kapag naroon na sila ay kumakain na rin ng mabilisan ang mga tauhan. Kain na, Elsie. Maigsi lang break natin. Baka mauna na namang matapos si Ma'am Jenny na kumain. Check na mag-uutos na naman yun na mag-uutos hanggang sa malipasan ka na ng gutom. Oo naman, ako pa. Sanay naman ako sa paspasan. Nako, sanay din talaga sa paspasan niyan si Donna. Bilis nga ng kamay niyang manakit sa akin eh. Mabait naman yung may-ari na si Boss Jeff. Pati mga kasama natin. Si Ma'am Jenny at Lyndon lang talaga ang mahirap ispilengin eh. Naku, huwag niyong intindihin yun. Ganun lang talaga yun. Parang laging may regla. Ayaw noon ang nakakakita ng magagandang tao. Hindi kasi kagandahan. Ganun naman yung palagi. Kung makatingin, akala mo kakain ng tao. Magpakasipag ka lang dito, pinsan. Check na mararegular ka. Maraming branch dito. Oo, yun din sana ang gusto ko para hindi na ako humanap ng trabaho sa malayo. Pero kung magiging regular ako, sana ay dito na lang din. Kasi nasa Talavera pa ang isa. Medyo malayo na sa atin. Kung saan ka itapon, dun ka papasok. Ngayon, kung ayaw mo ng malayo, mag-quit ka na. Ganun lang kasimple yon. Ma'am Jenny, kanina pa ba kayo dyan? Oo, kanina pa. Kaya narinig ko lahat ng mga pinag-usapan nyo. Siya nga pala, yung hulog nyo sa paluwagan akin na para maipon ko na at ibibigay ko sa sasahod ngayon. Sige po, Ma'am Jenny. Eto ang hulog ko. Nang araw na yon, isa sa mga kasamahan namin ang tumanggap ng sahod sa paluwagan. Si Kenny. 3,000 piso. Malaking tulong na yon sa kanya. Kaya nang matapos ang trabaho, kaagad siyang nagpaalam sa amin dahil mamimili pa daw siya ng mga pasalubong para sa kanyang nanay. Magkalapit lang kami ng baryo ni na Kenny. Nadadaanan namin ang baryo nila bago ang sa amin. Nang gabing yon, sabay-sabay pa rin kami ni na George at Ate Donna na umuwi. Nang sumunod na araw, maaga din kaming pumasok. Pero nagtaka kami kung bakit maraming tao sa kalsada sa tapat ng bahay ni na Kenny. Kaagad na nagtanong si George at nalaman naming patay na si Kenny. Uy, George! Huwag kang nga mabiro ng ganyan. Kasasahod lang nun sa paluwagan kahapon. Namili pa nga ng pasalubong. Sobrang saya ng tao tapos ganyan na sasabihin mo ngayon? Yun nagsabi ng mga nakakausap ko. Kaya maraming tao ngayon dun sa kanila. Bakit daw siya namatay? Dito daw mismo sa harapan ng bahay nila kagabi. Ay papasok na nga daw sana sa bakuran nang mayroong nakita yung nanay niya na dumambak kay Kenny. Isang malaking baboy ramo raw. Baboy Ramo? Hindi ba't ganun din ang pumatay doon kay Manong Guard? Oo, ganun nga. Baka siya ang natsyempohan kagabi. Kawawa naman si Kenny. Halika, pumasok tayo sa kanila. Tingnan natin ang bangkay niya. Maliliit na tayo sa trabaho, no? Mas mabuti pa na sabihin na natin yan kay Sir Jeff. Para sabay-sabay na lang tayong dumalaw kay Kenny. Oo nga, Ate Donna. Ganun na lang gawin natin. Parang hindi ko rin matitingnan ang bangkay niya. Natatakot ako lalo pang at aswang ang pumatay sa kanya. Nang makarating nga kami sa aming trabaho, kaagad naming ipinaalam kay Ma'am Jenny ang nangyari kay Kenny.
Ayaw pa nga niyang maniwala noong una kasi nga daw baka dahilan lang yun kasi bagong sahod sa paluwagan. Pero nang malaman ni Boss Jeff ang nangyari, tiniyak niya kung totoo nga ang nangyari kay Kenny, nagpasama siya kay George. Kaya nang bumalik siya sa fast food, kinausap na niya ang mga tauhang naroon kasama kaming mga trainee. Good job, everyone! Naging maayos naman ang performance ng lahat ng mga trainee natin kaya bukas, ikaw, Benji, doon ka na magre-report sa Talavera branch. Si Willie naman ay sa branch natin sa Cabanatuan magre-report. While Elsie, you will stay here. Sir, thank you po, Boss Jeff. Pero Boss Jeff, kulang din tayo ng tao sa Talavera branch, di ba? Oo, kulang nga din doon. Pero dahil wala na si Kenny, si Elsie na magiging kapalit niya dito. Kaya ang gawin mo, mag-hire ulit kayo. Pati gwardiya na kapalit ni Manong. Nagsabi na ako sa agency nila kaso walang response. Ay, sige Boss Jeff. Yun ang gagawin ko. Okay, you may go. Balik na sa trabaho. Congratulations. Nakita mo ba? Sama ng hilat sa mukha ni Ma'am Jenny. Gusto niya kasi itapon ka sa Talavera branch pero hindi yun nangyari. Pabayaan mo na siya. Basta mag-ingat na lang tayo sa ating mga kilos. Huwag natin siyang bigyan ng pagkakataon na mabutasan tayo. Tigilan nyo na yung bulungan yung dalawa. Back to work na. Yes, sir. And thank you po. Bahagya lang ngumiti si Boss Jeff matapos ay umalis na siya. Nang gabing yun, masaya kami ni Ate Dawn na nagsalo-salo ng hapunan sa aming bahay. Inimbitahan din namin si George na doon na kumain. 6 na buwan ang magiging kontrata ko sa fast food. Nakita kong masaya rin ng aking mga magulang kasi nga ay hindi ko na kailangan pang lumayo para magtrabaho. Maedad na rin kasi si Itay at sakitin na rin kaya kailangan ay palagi na rin silang may kasama sa bahay. Kaya matapos kaming kumain, nagpahinga na sa kanilang kwarto sina Inay at Itay. Kami naman ay nagkwentuhan pa sa salas. Sana kapag natapos ko na ang kontrata ko sa fast food, makahanap uli ako ng trabaho ng mabilis. Bakit? Ayaw mo bang ma-retain or maging regular doon? Ha? Eh, kung magiging regular ako, di pasasalamatan ko na maraming si Sir Jeff. At syempre, kayong dalawa na tumulong sa akin. Siyempre naman. Ako nga regular na doon, hindi ba? Ako din, regular na. Talagang pinagbutihan ko nung simula. Wala rin akong absent kaya ngayon, regular na din ako. Ay, oo nga pala. Ano ba kailangan gawin pinsan para maging regular kagaya nyo? Kagaya ng sinabi ni George, sipag at tiyaga ang kailangan natin sa trabaho. Ipakita mo na kahit pagod ka na, ay walang reklamo na maririnig sa'yo. Tapos, pakasamahan ng mga katrabaho kahit ayaw nila sa'yo. Lalo na si Ma'am Jenny. Oo nga, Ate Donna. Mabuti na tagalan nyo ang mga yun. Kung umasta, akala mo anak na may-ari ng fast food. Lalo na si Jenny. Oops, correction. Akala niya kanya fast food. Ay, oo nga. Correct ka dyan, George. Ay, kakatakot naman ang alulong ng aso na yun. Sabi ng mga matatanda, kapag ganyan daw ang alulong ng aso, mayroong nakakatakot na nakikita. George naman, huwag ka namang manakot. Totoo ang sinabi ni George. Malinaw ang mga mata ng aso. Kahit sa gabi. Kaya kapag umalulog sila, ay nakakakita sila ng nakakatakot na nilalang. Baka naligaw dito yung aswang na yun Mang Kadyo, meron ba kayong itak dyan? Pahiram nga po, parang may narinig kasi kung huni ng baboy. Abay meron. Heto nga ay tahawak ko na. Narinig ko kasi ang alulong ng aso. Tapos pakinggan nyo mabuti. May huni ng tik-tik, di ba? Ibon yun na alaga ng aswang. Oo nga po, Tikadyo. Pero parang malayo naman ang dinapuan ng ibon na yun. Baligtaran sila ng amo niya. Kapag malapit ang huni, ibig sabihin ay malayo pa ang aswang. Yung ibon, nagmamasid na sa gusto nilang biktimahin.
Kapag lumayo na ang ibon, ibig sabihin nasa malapit na ang aswang. At yung ibon ang magbabantay naman kung may darating na mga tao. Maya-maya lang ay naramdaman namin ang mga yabag na umiikot sa aming bahay. Nakarinig kami ng kaluskos na parang kinakamot ang dingding ng matalim na kuko. Kasunod yun ay kinalabog nyo ng bintana ng aming bahay na aming ikinagulat. Nang sumilip sa siwang ng bintana si Itay ay wala naman siyang nakita sa labas ng aming bahay kung hindi ang aso na umaalulong. Kapag hindi ka tumigil sa ginagawa mong paggugulo sa amin, bukas na bukas din, sinisiguro ko sa iyo, nasasalakayin ka ng mga taong baryo. Kilala kita kaya isusumbong kita sa mga kapitbahay mo. Tay, kilala niyo ba ang aswang na nandiyan sa labas? Hindi. Sinabi ko lang yun para matakot siya. Hangal! Kilala mo pala ako, ha? Kung ganon, tatapusin ko kayong lahat! Lalo siyang nagalit, Mang Kadyo. Nagpupumilit siyang pumasok ng bintana, oh. Buksan mo ang bintana tapos ay lumayo ka. Pero Chukadyo, delikado pong iniisip nyo. Oo nga naman, Itay. Ano bang iniisip niyo? Basta, huwag na kayong magtanong. Gusto niya pumasok, kaya papasukin natin. Sige! Aswang! Pumasok ka! Nang buksan nga ni George ang bintana ng aming bahay ay kaagad na nakapasok doon ang ulo ng baboy ramo. Mabuti na lang at nakalayo si George kaya hindi siya nakagat yun. Yun naman ang pagkakataon ni Itay. Sinabuyan niya ng kumukulong tubig ang aswang. Tumama sa mukha ng aswang ang mainit na tubig kaya natuliro iyon at tumakbo palayo sa aming bahay. Hangal ka! Nalapnos ang mukha ko sa ginawa mo! Hindi ba tayo tapos? Wala na siya, Mang Kadyo. Sa dami ng kumukulong tubig na tumama sa kanya, tiyak kong hindi lang ang mukha niya ang nalapnos, pati ang katawan niya kaya matagal pang magpapagaling ang aswang ngayon. Di mas maganda po at hanapin na natin ngayon habang sugatan pa siya. Mahirap na, baka balikan pa tayo. Tama si George Chukadyo. Mas maganda kung mapatay na ang aswang na yun. Dalawa na nga sa mga kasamahan namin ang napatay niya. Tama sila. Lumabas na tayo at humingi ng tulong sa ating mga kapitbahay. Sige, tayo na, Itay. Kaagad nga kaming lumabas ng bahay at gumawa ng ingay. Kaagad na naglabasan ang aming mga kapitbahay dahil ang totoo, kanina pa pala nila naririnig na nagkakagulo kami. Nag-aalangan lang din silang lumabas ng bahay pero ngayong nalaman nila na nalaplos na ang mukha at katawan ng aswang. Kaagad na hinanap sa paligid ang aswang. Hinanap namin ang aswang. Nagdalawang grupo kami hanggang sa masukul namin ang aswang sa gitna ng tulay kung saan ay malalim na ilog na ang ibaba niyon. Isa sa mga kapitbahay namin ang sumibat sa aswang. Tinamaan yun sa likod at nahulog sa ilog. Tinangay siya ng malakas sa agos ng tubig. Sa lakas ng tubig sa ilog na iyan at naglalakihan pa ang mga bato, malabo na siyang mabuhay pa. Sana nga, Itay, para hindi na siya makapaghasik pa ng lagim. Parang bigla tuloy akong inantok. Nakakapagod palang humabol ng aswang. Magkita na lang tayo bukas doon na, Elsie. Sige, mag-iingat ka. Sunduin mo ako bukas ng maaga. Kinabukasan umaga pa lamang, busy na kami sa store dahil weekend. Sa dami ng customer na labas-pasok sa store, abala kaming lahat. Inutusan ako ni George na kunin ang mga order ng ibang nakapila doon. Mabilis ang naging pagkuha namin ni Ate Donna ng lahat ng mga order. Tapos ay bumalik ako sa kitchen kung saan doon talaga ako naka-assign ngayon. Dahil hindi pumasok ang isang kasamahan namin. Si Ate Donna naman ay nag-aayos ng mga straw at tissue na malapit sa kaha. Table 29! Table 29! Ay, pakiserve nga sa table 29 itong order nila.
Okay po, ma'am. Nandiyan na po. Ah, okay na din tong table 30 eh. Pakibilisan nga ang paghahanda ng mga order nila. Ang kukupad nyo naman. May regla na naman si Madam Dami. Correct ka dyan, Ate Donna. Dinadalaw na naman ang espiritu ng ewan. Habang abala ang lahat ng mga kitchen staff ay isang customer pala ang nagre-reklamo sa counter. Malakas ang boses niyo at galit na galit dahil lamang sa maling serving ng kanyang order. Kinalmante ni George ang customer upang hindi na makalikha pa ng mas malaking ingay sa loob ng store. Pero patuloy pa rin sumisigaw ang babae. Sinabi niyo na kami ang kumuha ng order niya. Nagbayad siya ng tama pero pinaghintay ng matagal tapos mali pa ang naibigay. Pumasok si Ma'am Jenny sa kitchen para sitahin ako. Dala niya ang inarereklamong burger at hindi ko inaasahan ang ginawa niya. Hoy, Elsie! Ang tanga mo naman kumuha ng order. Sinabi na palang double burger dito, hindi mo pa isinulat sa order slip. Ang tagal mo na nga dito, tanga ka pa rin. Ma'am Jenny, ang sakit mo magsalita ha. Unang-una, hindi ako tanga. Pangalawa, walang order ng double burger sa akin at higit sa lahat, huwag mo na ulit akong tatawaging tanga dahil hindi ako makapagtrabaho ng Maynila kung tanga ako. Ah, ganun ba ha? Heto, ikaw ang kumain ng isinip mong burger! Sa pilitang ipinapakain ni Ma'am Jenny ang burger sa akin. Nagulat ako nang sabunutan niya ako at ipilit na ipasok sa aking bibig ang burger. Sa inis ko ay hinawakan ko ang kamay ni Ma'am Jenny at piniga pero naramdaman ko na talagang malakas siya kaya nang patuloy niya akong sinasabunutan. Noon ko nakapa ang mga bawang at sibuyas na naroon, yun ang inihampas ko sa mukha niya. Napaatras siya at binitiwan ako, kaya sinamantala ko yun. Ang hawak niyang burger ay kinuha ko at saka ko isinubo sa kanya. Kasama ang isang buong bawang. Para siyang nanglambot ng iluwa ang mga yun. Bumagsak siya sa sahig. Walang staff na umawat sa nasaksihan nila bagkus ay nasisiyahan pa sila sa ginawa ko kay Ma'am Jenny dahil matagal na silang binubuli noon. Walang hiya ka! Makakarating ito kay Boss Jeff. Sisiguraduhin ko na matatanggal ka rito. Sige, gawin mo. Para malaman ng boss natin kung anong ginagawa mo sa mga empleyado dito. Mas masahol ka pa sa kanya. Akala mo ikaw may-ari ng lugar na to? Natural, magiging mahigpit ako kasi ako ang pinagkakatiwalaan niya. Sa inyong lahat, ako lang ang may karapatang lumapit at kumausap sa boss natin. Wow! Kaya naman pala nagagalit sa akin. Kaya pala sobrang init ng tugo mo kasi nakikita mo na kapag dumarating si Boss Jeff ay kinakausap ako. Bakit? Ano ka ba niya? Ako ang pinagkakatiwalaan niya rito. Malapit kami sa isa't isa. Mayroon na kaming mutual understanding. Empleyado ka rin kagaya namin. Tama, mataas ang posisyon mo. Pero hindi yun dahilan para mga abuso ka ng tauhan mo. Tama si Elsie. Kahit mataas ang posisyon mo, di ka pwedeng basta na lang mananakit ng mga tao dito. Isa ka pa. Sige, kampihan mo yung trainee mo para mawalan ka rin ng trabaho. Sisiguraduhin ko yan sa inyong tatlo. Diyan na nga kayo. Elsie, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Ate Donna. Patay. Malaking problema to. Ubod pa naman ang sinungaling niya si Jane. Kapag yan ang nagsumbong kay Boss Jeff, tapos na tayong lahat. Bahala na. Nangyari na ito eh. Paninindigan ko na ito. Hindi ako nagsimula ng gulo. Hindi rin ako ang naunang nanakit. Ipinagtanggol ko lang ang aking sarili. Ano man ang maging resulta nito, tatanggapin ko. Sige, susuportan kita, Elsie. Pinsan kita eh, kaya hindi kita pwedeng pabayaan. Salamat, Ate Donna. Saka pasensya ka na. Dahil sa akin, namimiligro kang mawala ng trabaho. Ayos lang yun. Ganun naman talagang dapat ginagawa sa mga taong abusado. Labanan para tumigil sa kalokohan. Oo nga, Elsie. Noon ko napansin na kanina pa pala nanonood sa amin ng isang matandang lalaki. Nang mapatingin ako sa kanya ay umalis din siya. Inisip ko na isa lang siyang customer namin. Patapos na ang aming trabaho na mag-announce si Boss Jeff ng emergency meeting.
Alam na ng lahat kung para saan ang emergency meeting. Tahimik ang lahat nang pumasok sa opisina ni Boss Jeff. Pinaupo kaming lahat sa mahabang conference table. Sinadya ni Ma'am Jenny na doon maupo sa upuang malapit kay Boss Jeff. Nakita na seryosong nakatingin si Boss Jeff sa akin. Naisip ko tuloy na baka nauna nang nagsumbong ng mali si Ma'am Jenny, kaya alam ko na sa pagkakataong ito ay ako ang lalabas na masama. Boss Jeff, mawalang galang na po. Elsie, huwag ka nang kumibo. Hindi niyo ba kami tatanungin kung ano ang talagang nangyayari dito? Hindi ba pwedeng magpaliwanag? Kapag hindi ako nagtatanong, huwag kayong magsasalita. Pero ipinagtanggol ko lang po ang sarili ko. Pasensya na po. No, Boss Jeff. Hindi niya narespeto ang authority ko. Pati sina Donna at George ay kinakalaban ng pamamalakad ko rito. That's enough! Hindi nyo na kailangan pa magsalita dahil alam ko ang lahat ng nangyayari dito. Alam ko kung sinong tama at mali. Lahat kayo, hindi pwede maglihim sa akin. Yes, Boss Jeff. Tama ang lahat ng sinabi ko sa'yo. Ang mga yan ay hindi nirerespeto ang authority ko bilang operation manager nila. I said stop it! Starting tomorrow, Donna, you will be trained as cashier. Boss? Ako po, magiging cashier na? Yes, Donna. Since regular employee ka naman na, George, in charge ka para i-train si Donna. Sige boss, Jeff. Pero kung si Donna na ang cashier na papalit sa akin, ibig bang sabihin, demoted ako boss? Balik sa pagiging service crew? Starting tomorrow, ikaw na ang magiging bagong operation manager. Kapalit ni Jen. Boss Jeff, salamat ng marami. Hindi ko sisirain ang pagtitiwala nyo. At ikaw, Elsie, hindi ka na mag-duty sa store. Boss Jeff, hindi na ba ako mag-duty dito? Pero kailangan ko ang trabahong to. Buti nga sa'yo, antipati ka kasi. Ako pang kinalaban mo. Elsie, mula bukas, ikaw ay magti-training para maging secretary ko. Since sa biodata mo, nakita kong valedictorian graduate ka. So mabilis ka matututo. Boss Jeff, ibig mong sabihin na ako na magiging secretary mo? Naku boss, thank you po sa chance. Pero boss, mas qualified ako mag-training sa secretarial job. College level ako, Boss Jeff. Nakalimutan mo na ba? And for you, Jenny, alam na ng HR na sinati ang nangyari. Marami na akong complaint na natatanggap mula sa mga kasamahan mo. At ni isa sa kanila walang gusto makatrabaho ka, maliban kay Lyndon, na ginagawa mong tuta kasi madalas mong binibigyan ng pabor. You're fired. Boss Jeff, joke lang ba to? Di ba ako ang isa sa mga taong pinagkakatiwalaan mo? Ikaw din, Lyndon. Pumunta ka sa accounting office at kunin mo ang sahod mo because you are fired. Hindi kailangan sa ganitong establishmento ang empleyadong abusado at mapagmataas. Pero Boss Jeff, matagal na po ako dito. Hindi niyo ako pwedeng i-terminate ng gano'n na lang. Look, Jenny, marami ka ng foul na ginawa pero pinagbigyan na kita ng maraming beses. Pero inabuso mo ang authority mo. Marami ka ng ginawang masama, kaya tumigil ka na. I'm warning you. Okay, kung yan ang desisyon mo, Boss Jeff, wala akong magagawa. Mas pinagkakatiwalaan mo na ngayon ang mga basurang to. It's your choice. Boss Jeff, bakit naman ako nadadamay? Tanggal na rin ako? Yun ang narinig mo, hindi ba? Pareho naman kayo naglikaw ng bituka ni Jenny. Kung maiiwan ka dito, hindi pa rin magkakaroon ng katahimikan dito. Pakalalo pang magkaroon ng problema. Damay-damay na pala dito. Kasalanan ng iba pero damay ako sa mapeperwisyo. Huwag ka na magreklamo dyan. Kahit anong paliwanag mo, useless Dane. Inis na tumayo si Lyndon, nauna nang pumunta sa pintuan para sana lumabas. Noon naman tinapos ni Boss Jeff ang meeting. Hindi matapos na tawanan at bulungan ng lahat habang palabas ng fast food. Habang sina Jenny at Lyndon ay nagpupuyos ang dibdib sa galit. Nagngangalit ang mga panga sa inis dahil hindi nila inaasahan ang nangyari. Hindi nila akalain na sa araw na ito ay mawawalan sila ng trabaho. Huwag kayong magdiwang at baka bukas o sa mga susunod na araw ay wala na rin kayong trabaho. Hindi pa naman itong huli nating pagkikita. Tama ka naman, Jenny.
Hindi pa ito tapos dahil ang lahat ng mga nandito ay hindi pa nakakatapos sumahod sa paluwagan. Dahil una mong pinasahod, yung mga sip-sip sa'yo. Oo nga, marami na kaming naihulog. Kaya dapat makuha din namin ang para sa amin. Oo nga, ilan pa kami hindi nakakasahod, no? Kaya nga sinabi ko na hindi pa ito yung huli nating pagkikita, di ba? Kasi nga, ay marami pa kayong hindi nakakasaod sa paluwagan. Lalo na kayong magpinsan. Kaya mula ngayon, yung mga susunod na sasahod ay pupunta sa bahay ko. Kasi tatama rin na ako pumunta dito. Aba, bakit ganun? Kasi ang halos kalahati ng miyembro na kasali sa paluwagan ay taga-baryo namin. Kaya ngayong wala na ako rito, ay doon na kayo kukuha ng sahod. Sige, inaasahan namin na hindi ka sisira sa sinabi mo. Kasi pwede kami magreklamo sa barangay o sa pulis kung hindi kami makakasahod. Tayo ni Elsie, dumaan muna tayo sa palengke. Parang masarap ang palengke niya sa ngayong gabi. Tsaka papait. Halika na nga. Oo nga. George, sumama ka na sa amin. Nang sumunod na araw ay nagsimula na ang trabaho ko bilang sekretary ni Boss Jeff. Tahimik kong pinakikinggan ang mga sinasabi ni Boss Jeff. Sinusulat ko sa aking notebook ang mga yon. Bawat detalye ay nagmamarka sa matalas kong isip, pati na rin ang paraan ng pagsasalita niya. Maging ang mga hand gesture ay pinag-aaralan ko. Matapos ang orientation, pinaulit niya sa akin ang kanyang mga sinabi at bawat detalye nasabi ko sa wikang English. Napansin ko na titig si Boss Jeff sa akin at sa notebook na hawak ko. Bago po natin ipagpatuloy ang kwento, mga mahal naming listeners, kaunting paalala lang po saglit. Ito lang po ang listahan ng mga legit channels natin. Pakinggan nyo. Kwentong Takip Silim, Sityo Pangil, Sityo Bangungot, Aswang Confessions at ang pinakabago nating channel na Aswang Radio. Kung mayroon po kayong makikita na nag-upload ng mga contents natin, huwag po natin silang tangkilikin at tulungan niyo po kami na sila ay i-report. Salamat po. Wow! Impressive! Thank you, Boss Jeff. I never thought na ganyan ka ka-smart. How come na fluent ka sa English? Daig mo pang mga empleyado sa HR at sa administrative department. Sa trabaho ko po sa Manila, halos lahat fluent sa English. Second language po namin English, boss. Kasi ang may-ari ng pabrika ay Amerikano na hindi masyado marunong magtagalog. Alright, that is really impressive. Anyway, can I have some coffee, Miss Smart? Ay, Boss Jeff, di naman po ganun ka-smart. Okay po. Black? No sugar? No cream? How did you know that? Ganun po kasi coffee ng mga boss na napapanood ko sa TV, boss. Napatawa na lang si Boss Jeff. Nagtimpla naman ako ng kanyang kape kagaya ng sinabi ko. Kaya nang matapos ko yung ihanda, bumalik na ako sa kanya at inilapag ko ang tasa ng kape na nakalagay sa platito sa ibabaw ng mesa ni Boss Jeff. Kasabay niyon, ang matamis kong ngiti. Boss Jeff, your coffee. Thank you. By the way, may meeting ako sa mga branch manager ng 3 p.m. So, you must be with me. I know overtime yon pero don't worry. It will be paid. Okay po, boss. So, hindi formal na sumama kang uniform ang suot mo. During lunchtime, pwede kang umuwi at magpalit ng damit. Wear something formal. Sir, wala po akong ganong damit. Saka po halos mga luma na po mga damit ko. Hayaan niyo pag sahod ko, bibili po ako kapag may sale. Okay. I'm leaving after an hour. Balikan na lang kita ng 2 p.m. Noted po, sir. Siya nga pala. Ang ganda ng sapatos mo Kaya lang parang ang laki ng paa mo, no? Oo, Boss Jeff. Size 38 kasi ang paa ko eh. Okay. O sige. Alis na muna ako. Kaya pala umalis si Boss Jeff ay plano pala niya na ibili ako ng damit na maisusuot.
Pati sapatos, bumili siya. Kaya pala tinanong niya kanina na ano daw ba ang sukat ng paa ko. Nang maisuot ko na ang damit at sapatos ay nakita kong napatitig sa akin si Boss Jeff. Napangiti siya kaya naman medyo nahiya ako. Nang lumabas kami ng opisina nakita ako ng aking mga kasamahan. Lahat sila ay napatingin sa akin ng may paghanga. Halos mapanganga si George sa panghanga. Si Ate Donna naman pumapalakpak na walang tunog maging ang mga kitchen staff ay nakasilip upang makita ako. Paglabas namin ng fast food papuntang parking area, nakita namin si Jenny. Boss Jeff, nandito si Jenny. Huwag mo na siyang pansinin. Sumakay ka na. At naghihintay ang mga kamiting natin. May araw ka rin. Sisirain kita, Elsie. Pagsisisihan mo ang araw na binangga mo. Wawa sa akin ko ang magandang kinabukasan mo. Wanda ka sa akin. Pag-iingat ka sa kanya. Sa tingin ko, meron siyang masamang binabalak sa'yo. Well, gano'n naman talaga kapag hindi nangyayarang inaasahan mo, magiging masama ang loob mo, at mag-iisip ka ng hindi maganda sa kapwa. Minsan ay gano'n naman talaga. Kapag hinangad mo pa ang isang bagay na hindi para sa'yo, kapag nabigo ka, ay masakit sa kalooban. Nagtuloy kami ni Boss Jeff sa isa pa niyang pag-aari na fast food sa Cabanatuan. Doon nakilala ko ang iba pang mga branch manager na mga tauhan din ni Boss Jeff. Kaya noon ko nalaman na talaga palang marami ng branch ang kanyang negosyo at sa edad niyang 30 anyos, milyonaryo na siya. Kaya nang makita ko na lahat sila ay nakatingin sa akin habang nasa meeting kami, panay lang ang ngiti ko sa kanila. Matapos ang meeting, nagtanong ang lahat. Akala kasi nila ay ako na ang girlfriend ni Boss Jeff. Tinawanan lang niya ang bagay na yon, lalo na ang panunukso ng kanyang mga manager na bagay daw kami. Matapos ang meeting, bumalik na kami sa main fast food. Nang gabing pauwi kami ni Ate Donna, may mga taong nakabonet na humarang sa amin. Ano ba kailangan niyo sa amin? Bitawan mo nga ako! Huwag ka nang pumalag. Sumama na kayo sa amin. Saklolo! Tulong! Buisit kang babae ka! Iskandalosa ka! Gusto mo masaktan, ha? Pare, patahimikin mo nga ang isang yan. Nakakairit ang boses mo eh. Manahimik ka. Walang iya ka. Bakit nananakit ka ng babae? Aray! Huyop ka talaga! Dalawang suntok pa ang ginawa ng lalaki kay Ate Donna kaya hindi na siya nakasigaw. Pilit din akong nagpumiglas pero hindi na ako makawala sa lalaking humahawak sa akin. Sumigaw ako kaya ang mga kasamahan namin na palabas pa lang ng fast food ay nakita ang nangyari. May tumawag kay George pero bago nila kami matulungan na isakay na kami sa isang light Ace van at nakaalis na sa lugar na yon. Tinalian ng mga kidnappers ang aming mga bibig at nilagyan din ng piring ang aming mga mata. Makalipas ang halos isang oras ay huminto ng sasakyan. Ibinaba kami at pinasok sa isang bahay. Sa kanila inalis ang piring sa aming mga mata at tali sa aming mga bibig. Sino ba kayo? Ano kailangan niyo sa amin? Papatayin namin kayo. Pero bago yon, ay pagsasawaan muna namin ang mga katawan ninyo. Sayang naman kung kakainin kagad kayo ng lupa. Parang pamilya ng boses mo. Pati ang forma mo. Ikaw si Lyndon, hindi ba? Tama ka. Ako nga ito. Ay, hindi na pala kailangan ng bonnet na ito eh. Nakilala niyo na ako eh. Kaya dapat lang talaga kayong mamatay matapos sa pagsawaan namin ng inyong katawan. Mga hayop kayo! Pananagutan niyo ito sa batas! Saklolo! Tulong! Abandonado na ang bahay na ito. Kabukiran ang kapaligiran. Walang kapitbahay. Kaya kahit sumigaw ka pa ay walang makakarinig sa iyo. Huwag niyong gawin ko ano man ang binabalak niyo. Magsisisi kayo! Pakawalan niyo kami! Mga hayop kayo! Oo,
Pakakawalan namin kayo pagkatapos ng gagawin natin. Kaya pagbigyan nyo na kami, ihahatid namin kayo sa langit. Pare, sa inyo na si Donna, akin itong si Elsie. Maawa ka, Lindon! Huwag mo itong gawin sa akin! Kaya naman pala nakuha mong atensyon ni Boss Jeff. Talaga palang maganda ka at makinis. Pero bago kanya pakinabangan, ako muna. Huwag mo gawin ito sa akin! Parang hawa mo na! Mula nang dumating ka sa fast food, nagkagulo na. Dati kasi walang pumapalag sa mga naroon eh. Lahat ay natatakot kay Ma'am Jenny. Kasi mawawalan sila ng trabaho kapag lumaban sila. Pero ibang klase ka talaga. Abusado kayo ni Jenny kaya deserve lang na mawalan kayo ng trabaho. Kaya nga deserve nyo ring mamatay sa aking mga kamay. Inutusan ka ba ni Jenny para gawin ito, ha? Gaga! Anong akala mo sa akin, ha? Mula nang matanggal ako doon, ay hindi pa kami nagkikita. Kagustuhan ko ito. Makakaganti na ako sa walang hiyang si Jeff dahil pati ako ay inalis sa trabaho. Huwag mong sirain ang kinabukasan ko, Lindon. Maawa ka sa akin. Huwag ka na rin magalit kay Boss Jeff. Pakiusap. Ano yan? Parang nawasak ng pintuan na. Tingnan nyo nga. Baka bunga lang yun ang niyog na nahulog sa bubungan kaya kumalabog. Tapusin na natin ang mga ito para bago sumikat ang araw ay maitapon na natin ang mga katawan nila. Nakakapeste naman eh. Sino ba yun ang iistorbo sa inyo? Sinabi ko nang tingnan niyo muna. Bitiwan mo muna yan si Donna. Sige na nga. Sino ba itong istorbo na to? Aswang! May aswang na nakapasok dito! Tulong! Anong aswang ang sinasabi mo? Nakita ko ang isang lalaking malaki ang katawan na nababalot ng matitigas na balahibo. Ang ulo niya ay sa ulo ng mabangis na aso. Si Romulo ang una niyang sinunggaban. Bumaon ang mahahabang kuko ng aswang sa lalamunan ni Romulo. Nawasak ang kanyang lieg nang hatakin niyo ng aswang. Kasunod ay binuhat niyon si Romulo at inihampas sa simento. Nawasak ang ulo niyon. Kaya naman gulat na gulat kaming lahat. Bago pa makatakbo ang isang lalaki, dinambanar nito ng aswang at binali ang lieg. Bumaon sa sikmuran nito ang matatalim na kuko ng aswang. Dinukot ang kanyang bituka, kaya naman sindak na sindak si Lindon. Huwag kang lalapit sa akin! Babarilin kita! Binigyan ko na kayo ng babala. Maitigil niyo na mga kalokohan niyo. Pero matigas ang ulo niyo. Layuan mo ko! Mamamatay ka! Hindi ko siya tinamaan. Nailagan niya ang mga bala ko. Nasaan ka na, aswang? Magpakita ka! Tayo na, Ate Donna. Bago pa tayo maabutan ng aswang na yun. Oo, Elsie. Tayo na. Habang abala pa siya kay Lindon, dalian natin makalabas ang bahay na to. Subukan ninyong umalis sa dalawa. Pasasabugin ko ang mga ulo ninyo! Lumapit kayo dito! Dalian ninyo! Lalapit ba kayo? Babarilin ko kayo, ha? Wag! Wag mo kami sasaktan, Lindon. Lalapit na kami sa iyo. Mabuti naman kung ganoon. Dito kayong dalawa. Kayo ang gagawin kong pamain sa aswang na ito. Ang sama mo talaga! Akala ko ba matapang ka? Bakit ka nagtatago sa likuran ng mga babae? Mahutak lang ako. Ikaw nga nagtatago ka rin. Bakit hindi ka lumabas at tarapin ang mga bala ko? Narinig namin ang malakas na angil ng aswang. Pagkatapos ay nakakabinging katahimikan. Hindi na namin malaman kung nasaan ang aswang kaya naman nataranta na si Lindon. Ginawa na niya kaming pananggalang habang naglalakad papunta sa pintuan ng bahay. Nagulat kami nang mula sa likuran ni Lindon ay lumabas ang aswang. Pagharap ni Lindon ay binira agad siya ng aswang sa mukha.
Bumalandra siya sa dingding kaya nabitiwan niya ang hawak na baril. Nang sugurin ulit siya ng aswang, binuhat siya at ibinalibag naman sa kabilang sulok ng lugar na yon. Doon na kami nagkaroon ng pagkakataong makatakas. Hayop kang halimaw ka! Nagiging hayop lang ako sa mga taong hayop din ang ugali na kagaya mo. Dapat sa'yo ay mamatay din, kagaya ng mga kasama mo! Pwes! Mamamatay akong lumalaban! Ay, akala mo, wala na akong armas? May patalim pa ako! Sige, lumapit ka! Nang sa gano'y tadtarin ko ng saksak ang katawan mo! Dalian mo, Elsie. Sino man ang manalo sa laban nilang dalawa, tiyak na malalagay pa rin tayo sa panganib. Tama ka, Ate Donna. Halika na. Ayun ang pintuan. Nang makalabas kami ng bahay, narinig namin ang malakas na sigaw ni Lyndon kaya inaasahan na namin na kagaya ng mga kasama niya. Tiyak na pinatay na rin siya ng aswang. Magkahawak kamay kaming tinunto ng kalsadang mabato at malikabok. Masakit na ang paa naming dalawa katatakbo dahil nakayapak na kami. Inalisan kasi kami ng sapatos nila Lyndon pero tiniis namin yon para lang makalayo sa lugar. Nang makalayo na kami, nakakita kami ng malaking puno at dahil sa pagod, doon na kami nagtago pansamantala. Di nagtagal ay nakita nga naming naparaan sa lugar na yon ang aswang na pumatay kina Lyndon. Nang mapatapat siya sa malaking puno na pinagtataguan namin ay bahagya siyang tumigil at nakiramdam. Kaya naman pinilit naming huwag gumawa ng ingay. Umalis na ang aswang. Mabuti naman kung ganun. Pero maya-maya na tayo umalis dito. Baka bumalik pang aswang na yun. Anong lugar kaya ito? Elsie, parang may naaninag akong liwanag. Ilaw yata ng sasakyan. Oo nga, may mga paparating na sasakyan. Halika na, Ate Donna. Parahin natin. Tulong! Tulong po! Isakay niyo po kami! Hoy! Huwag kang gumita sa kalsada. Tulong! Baka panggain ka na driver. Hindi naman kami nabigo at isinakay kami ng mag-asawang biyahera ng gulay na papuntang bayan. Sa mga kamada ng mga nakasakong kalabasa kami sumandal dahil puno ng gulay ang jeep. Sa pagod, nakatulog kami ni Ate Donna na magkahawak kamay. Nagpapasalamat kami sa Diyos at 2 beses niya kaming iniligtas sa kapahamakan. Una ay sa kamay ng mga kidnapper na rapist at pangalawa ay sa pangil ng mabangis na aswang. Sa bayan na kami ginising na mag-asawa. 5:45 na yun ng umaga. Maingay na ang paligid sa dami ng mga dumarating na biyahero at mga tinderang mamimili. Matapos kaming magpasalamat sa mag-asawa, umalis na kami. Sumakay na lang tayo ng jeep pabalik sa baryo natin. Wala akong pera, Ate Donna. Naiwanan ko ang bag ko doon sa bahay. Harapan ng fast food natin ang ihampas ko kay Lyndon. Meron ako dito, Elsie. Mabuti na lang. Itong wallet ko ay palagi kong nilalagay dito sa bulsa ko. Kasya pa naman ang pamasahin nating dalawa. Sige, tayo na, Ate Donna. Pero, ire-report ba natin sa mga pulis ang nangyari? Pwede naman. Pero paano natin ipaliliwanag na pinatay sila ng aswang? Tapos, tayo nakaligtas. Tsaka na alam na rin naman ni na Sir Jeff ang nangyari. Pumasok tayo mamaya at humingi tayo ng advice sa kanila. Sumang-ayon naman sa akin si Ate Donna. Nang makauwi kami ng bahay, nagpalit lang kami ng damit at pumasok na. Nagulat kami nang makitang naroon pa sa fast food si George. Hindi pala siya umuwi kagabi. Nandoon siya magdamag kasama ni Boss Jeff dahil doon pumunta ang mga pulis. Nag-report na sila na mayroong mga taong dumukot sa amin. Nagulat sila nang makita kami ni Ate Donna. Tuwang-tuwa si George nang salubungin si Ate Donna pero kaagad siyang sinapak ng pinsan ko. Donna, my love! Aray ko! Sinampal mo na naman ako. Paano nga 2 beses mo na akong iniwanan? Uray sa aswang. Paggabi naman sa mga kidnappers.
Lagi ka nilang late kung dumating. Humabol naman ako kagabi. Kaya lang, hindi naman ako aabot sa sasakyan, ano? Hindi ako ganun kabilis tumakbo. Bakit hindi ka sumakay, Bobo? Bahala ka na sa buhay mo. Diyan ka na. Hoy, Donna, my love! Hintayin mo ako! Elsie, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Sila Lyndon, Boss Jeff. Sila ang dumukot sa amin. Muntik na kaming ma-rape. Pero may malaking aswang na dumating. Sinugod sila. Kaya nagkaroon kami ng pagkakataong makatakas. Aswang bang sinabi mo? Iniligtas kayo ng aswang kina Lyndon? Parang ganun na din. Kasi nakatakas kami dahil sa kanya. Pero hindi namin alam kung ano mangyari sakali nakita nga kami ng aswang matapos siyang patayin si Lyndon. Nakakatakot. Akala ko'y katapusan ko na. Dapat pala. Pasalamatan kong aswang na yon. Dahil iniligtas ka niya. Hindi ka tuloy nawala sa akin. Kung may nangyari sa'yo, hindi ko na alam ang gagawin ko. Boss Jeff, nag-aalala ka sa akin? Oo naman. Sobrang pag-aalala ko sa'yo, Elsie, kasi mahal kita. Mahal na mahal. Oo nga, Elsie. Kagabi hindi mapakali yan si Boss Jeff. Sobrang pag-aalala sa'yo. Panay ang tanong sa akin kung ano na ang balita. Kung bumalik na ba ang mga pulis na naghahanap sa inyo. Naku, Boss Jeff. Ganyan din naman ang pinsan ko eh. Kung alam mo lang na nasa bingit na ng kamatayan, ikaw pang naiisip. Huwag ka daw sakta ni Lyndon. Ganun ba? E di, pareho pala nating mahal ang isa't isa, Elsie. Aha, ay. Ano pa bang magagawa ko? Hindi ko na ito matatago eh. Ibinisto na rin ako ng pinsan ko. Oo, Boss Jeff. Mahal din kita. Nang yakapin ako ni Boss Jeff, naramdaman ko ang pagmamahal niya ng sobra. Masayang masaya ako kasi mahal ko rin naman siya. Maya-maya lang ay nagpalakpakan na ang mga taong naroon. Mga kasamahan ko sa trabaho na natutuwa sa mga nangyari sa amin. Nagulat ako nang makitang naroon din si Jenny kaya saglit kaming natigilan. Nakita ko na hindi siya masaya na makitang nakayakap sa akin si Boss Jeff. Ganun pa man ay saglit lang ang naging pagsimangot niya. Pinilit niyang ngumiti. Congrats, Boss Jeff! Kayo na pala ngayon ni Elsie. Hindi ba terminated ka na? Oo nga, Boss Jeff. So, anong ginagawa mo dito? Kasi nabalitaan ko na mayroong dumukot kina Elsie at Donna, kaya ako nagpunta rito. Nagpunta ka ba para siguraduhin patay na kami? Hindi mo ba alam na si Lyndon at 2 pang lalaki ang dumukot sa amin? Nagkakamali ka, Donna. Kagaya ng iba nating mga kasamahan ay nag-alala din ako sa inyo. Kung ano man ang ginawa na Lyndon, hindi ko alam yon. May mga personal siyang dahilan. Oo, tama ka. Isa sa personal reason ni Lyndon ay ang pagkawala ng trabaho niya. At palagay ko ay alam mo ang ginawa niya. Huwag kang magbintang ng walang katibayan. Si Lyndon ang tanungin niyo kung alam ko ba ang ginawa niya. Paaminin niyo siya para managot ang dapat na managot. Hindi na makakapagsalita ang patay, Jenny. Patay na si Lyndon? Sino pumatay sa kanya? Pinatay siya ng aswang. May aswang na pumatay sa kanya? Imposible naman yun. Anong imposible doon? Hindi ba ang dati nating gwardiya at si Kenny ay aswang din ang pumatay? Gumagala sa baheng to ang aswang. Ang ibig kong sabihin, imposible siyang mapatay ng aswang. Matapang at malakas si Lyndon. Ay, pero kung napatay nga siya, ibig sabihin, malakas ang aswang na yon. Pasalamat ka hindi binanggit ni Lyndon ang pangalan mo. Wala ka raw alam sa ginawa niya. Kaya kahit mag-imbestiga ang mga pulis sa kamatayan ni na Lyndon, ligtas ka. Maaaring nagkaroon tayo ng problema sa trabaho. Pero hindi ako hangal para gumawa ng bagay na ikapapahamak ko. Pumunta ako dito kasi nag-alala lang din ako sa inyo. At saka para sa paluwagan. Hulugan na ngayon. Anong paluwagan? Paluwagan, bawat linggo ay may sasahod. Lahat kami dito ay kasali sa paluwagan. Kaya kahit hindi na dito si Jenny nagtatrabaho, pumupunta siya dito para maningil, para makasahod lahat. Tama si Elsie. Ang ibang mga kasali ay naroon sa baryo namin.
Sa sunod na linggo ay si George na ang sasahod. Pero kapag di ako nakarating, puntahan na lang ako sa bahay namin. Alam niyo naman yun, di ba? Natuwa kami nang malaman namin na si George na pala ang sasahod sa susunod na linggo. Kaya naman kaagad na siyang nag-isip ng mga plano kung paano niya gagamitin ang 3,000 piso. Pero nang dumating ang araw na siya na ang sasahod, hindi na nagpakita si Jenny. Maghapon kaming naghintay pati ang mga kasamahan namin sa trabaho na maghuhulog sana ng araw na yon. Dahil wala si Jenny, nirekta ng mga kasamahan namin na ibigay kay George ang kanilang hulog. Pero malaki pa rin ang kulang sa nalikom na pera ni George. Halos wala pa sa kalahati. Nasaan na yung babaeng yun? Yung mga nakakaraang singilan ng paluwagan, ang bilis nagpunta dito. Pero ngayon, na ako na ang sasahod, ay hindi nagpakita? Oo nga eh. Parang namemersonal na. Palibhasa, ikaw nang pumalit sa kanyang pwesto, kaya tinamad ng ihatid ang sahod mo. Nasa kanya kasi ang listahan ng lahat ng kasali sa paluwagan. Kaya siya nakakaalam kung sino ang mga dapat na singilin. Naku, naalala ko na yung huli niyang sinabi. Di ba sabi niya na kapag hindi siya makarating ay yung sasahod na lang ang pumunta sa baryo nila para kunin ang pera? Eh bakit yung sa iba inihatid niya tapos yung sa akin hindi? Eh kapag hindi talaga siya nagpakita ngayon bukas na bukas din pupuntahan ko na doon sa kanilang bahay yun. Meron pa daw kasi mga kasali sa paluwagan sa baryo nila. Baka hinihintay lang niyang magbayad at makompleto bago pumunta dito. Oo nga, huwag ka masyado mainip. Tanghali pa lang naman. Baka mamayang hapon ay nandito na siya. Bakit hindi maipintang mukha mo? Para kang nalugi sa negosyo ah. Parang malulugi nga yata, Boss Jeff. Hanggang ngayon kasi wala pa dito si Jenny. Ano na naman ang problema ang ginawa ni Jenny? Di ba nga mayroon kaming paluwagan? Si George ang sasahod ngayon at kasunod na kami magpinsan. Kaso nga lang, ay hindi pa nagpapakita hanggang ngayon si Jenny para ibigay ang sahod ni George. Noong mga nakaraang pasahod, tanghali pa lang nandito na siya. Pero ngayon wala pa, Boss Jeff. Eh baka naman hindi pa kumpleto. Hintayin mo lang. Yun nga sinasabi namin sa kanya. Mahaba pa naman ang oras. Baka kapag nasingilan ni Jenna ang lahat ng kasali at kumpleto na ay saka na siya pupunta rito. O sige na, back to work na kayo. Hintayin mo na lang pumunta dito si Jenny. Ready ka na ba, Elsie? Aalis na tayo. At naghihintay ng kausap ko. Oo, naka-ready na ako. Umalis na nga kami ni Boss Jeff para makipagkita sa isa niyang business partner. Ipinakilala na niya ako doon bilang soon-to-be partner in life niya. Kaya natutuwa naman yun dahil nabihag ko raw ang mailap na puso ni Boss Jeff. Simpleng ngiti lang ang sinagot ko sa mga pasaring na yon. Naging maganda naman ang resulta ng kanilang pag-uusap at sa katunayan ay magbubukas pa sila ng isang branch ng fast food sa labas ng Nueva Ecija. Kaya nang bumalik kami sa main office at fast food, masaya kaming dalawa. Kabaliktaran naman sa sitwasyon ni na George at Ate Donna. Anong nangyari? Hapon na. Hindi pa dumating si Jenny para ibigay ang pera mo? Hindi siya dumating, Boss Jeff Talagang ginawa niya yung sinabi niya na yung mga huling sasahod, punta na lang daw siya sa baryo nila. Baka nagkaroon ng problema. Puntahan mo na lang sa bahay nila. Oo nga naman, George. Puntahan mo na lang doon. O kaya naman, gusto mo samahan kita. Sige, gano'n na nga lang ang gagawin natin. Naku talaga. Parang nangiinis tong si Jenny. Gagabihin na kayo kung pagkatapos nyo pa ng trabaho pupuntahan. Bukas na lang ng umaga. Daanan nyo bago kayo pumasok. Oo nga, tama yun Ate Donna. Asya nga pala, hindi ako makakasabay sa inyo mamaya. May lakad pa kasi kami. Oo, sige. Kami na lang ni George nang sabay na umuwi. Natapos ang buong maghapon hanggang sa mag-uwian ng mga empleyado, hindi pa rin dumating si Jenny. Kaya inis na umuwi si George kasabay ni Ate Donna. Kami naman ni Boss Jeff ay mayroon pang pinuntahan na isa pa niyang kausap sa negosyo.
Gabi na nang matapos ang usapan kaya diretso na niya akong inihatid sa aming bahay. Nagulat pa sila inay nang may humintong kotse sa tapat ng bahay namin. Aba, sino bang kasama mo, Elsie? Ang boss ko po, Nay. Ginabi na kasi kami sa meeting kaya inihatid na niya ako dito. Magandang gabi po. Hindi na po ako magtatagal. Inihatid ko lang po si Elsie. Saka na lang ako tutuloy sa loob ng bahay niyo, ha? Nakalimutan ko kasi na bumili ng pasalubong. Nako, ayos naman si inay kahit walang pasalubong. Next time na lang din nating ipaalam ang ating relasyon, ha? Para hihingin ko na rin ang kamay mo. Sige po. Alis na ako. Siya, sige, mag-iingat ka. Inihatid ka pa rin ni Boss Jeff? Oo, Ate Donna. Ano ng balita? Nakuha niyo ba ang sahod ni George sa paluwagan? Hindi niya naman ako isinami. Ang usapan namin, dadaan siya dito kapag nakuha yung pera. Nagsabi pa nga na bibili ng pagkain para sabi na kaming kumain. Kanina pa yun ah. Bakit wala pa siya hanggang ngayon? Kaya nga nag-aalala na ako eh. Parang gusto ko na siyang sundan dun sa bahay ni na Jenny. Dako, bukas na kayo lumakad at gabi na. Alam niyo naman ang panahon ngayon. Oo nga, Ate Donna. Di ba may aswang pa nga na gumagala? Yung pumatay kina Lyndon. Nakakatakot yun. Ayaw ko na siya makita muli. Ang mabuti pa, puntahan na lang kaya natin si George sa bahay nila. Diyan lang naman yun eh, kaya madali tayo makakabalik. Sumang-ayon naman ako kay Ate Donna kaya nagpaalam kami kay inay. Pinayagan naman kami kasi nga ay malapit lang naman ang bahay ni George. Halos kalahating oras lang kami naglakad at nakarating na kami sa bahay niyon. Nakausap namin ang ina ni George at nalaman namin na hindi pa siya nakakauwi. Kaya labis na ang pag-aalala ni Ate Donna nang umuwi kami. Kinabukasan ay puyat na puyat si Ate Donna nang pumasok kami sa trabaho. Nang malaman namin na hindi pa rin pumasok si George, lunch break na, nagmagpasya kami na puntahan ang bahay ni Jenny sa baryo nila. Wala sa pagkakataong yun si Boss Jeff kaya sa isang kasama namin kami nagpaalam. Nang makarating kami sa baryo nila Jenny, Bakit ganito na ngayon ang baryo nila Jenny? Hindi naman ganito ang itsura nito nung unang pagkakataong nakarating kami dito ah. Bakit, Ate Donna? Ano bang nangyaring pagbabago? Yung mga bahay dito, dati ang gaganda kahit maliliit lang. Talagang alagang-alaga ng mga may-ari. Tapos yung mga bakuran, malinis at puro halaman ang makikita mo na maraming bulaklak. Pero ang lahat ng sinabi mo ay kabaliktaran sa ngayon. Tingnan mo, ang mga bahay sira-sira na. Parang hindi na inaayos ng mga nakatira. Tapos lahat ng bakuran ay nagtataasan ng mga damo. Hindi man lang sila tinatabas. Kaya nga eh. Tapos saradong-sarado pang mga bahay kahit ang haling tapat na. Anong nangyari dito? Baka naman wala lang nakatira sa mga bahay na yan, Ate Donna. Ibig sabihin, inabandonan na nilang mga bahay nila. Halos lahat ng bahay at bakurang nadadaanan natin, pare-pareho lang. Nakakatakot naman ang baryong to. Masyadong tahimik. Puntahan na natin ang bahay ni na Jenny at na makaalis na tayo rito. Saan ba yun? Doon pa sa kalagitnaan ng baryo. Nandun ang bahay niya. Halika na. Bilisan na nating maglakad. mabilis nga ang naging lakad namin ni Ate Donna sa lubak-lubak na kalsada. Pakiramdam namin ay mayroong mga matang nakasilip sa bawat bahay na nadadaanan namin, lalo na yung mga bahay na maraming butas ang mga dingding. Di nagtagal ay mayroon na kaming mga bahay na nadaanan na mayroong 2 tao nasa labas. Lahat sila seryosong nakatingin sa amin. Mayroon pa nga kaming nasa lubong na lalaking may pasan na sako. Nang lumampas yun sa amin, nakaamoy ako ng malansa, kaya nilingon ko siya at nagulat ako sa aking nakita. Napakapit ako sa braso ni Ate Donna.
Anong problema, Elsie? Yung lalaking nakasalubong natin. Tingnan mo. Yung sako na dala niya. May umaagos sa sariwang dugo. Ano kaya ang nasa loob ng sako na yun? Naku po. Oo nga, no. Huwag kang magpapahalata na napansin mo yung dala niya. Halika na. Malayo pa ba ang bahay ni Jenny? Parang ito na yata yun eh. Ito malaking bahay na up and down na puro kahoy. Grabe ang bahay niya. Hindi na rin inaasikaso. Pati ang harapan puro damo na tagtataas ang halaman. Sige na, hanapan na natin siya. Jenny? Jenny, nandyan ka ba? Tao po! Jenny! Nandyan ka ba? Parang wala naman yatang tao dyan. Umalis na tayo dito. Hindi magandang pakiramdam ko. Aalis na sana kami ni Ate Donna pero nagulat kami nang harangin kami ng dalawang lalaki. Sila yung mga lalaking nakita namin kanina. Tapos ay nakita rin namin na bumabalik yung lalaking may dala ng sako na puro dugo. Napatras kami ni Ate Donna. Doon na namin nakita si Jenny at ang isa pang babae na mayroong mga pilat sa mukha. Mabuti naman at alam mo pa palang balikan ng bahay ko, Donna. Mabuti rin at isinama mo na ang pinsan mo. Gusto lang naming malaman kung galing na ba dito si George. Nakuha niya na bang sahod niya sa paluwagan? Oo, nagpunta na siya rito kagabi. Naibigay ko na rin ang sahod niya. Pero dahil gabi na, ay hindi ko na siya pinayagang umalis pa, kaya dito na siya natulog sa amin. Dito natulog si George? Oo, dito siya natulog kagabi. Nandun pa nga siya sa kwarto ko. Hanggang ngayon ay tulog pa. Napagod yata sa ginawa namin. Ang walang hiyang yun? Taksil siya! Nasaan na si Jenny? Pwede ba pasukin ko ng bahay mo? Ate Donna, huminahon ka. Huwag kang papasok sa bahay niya. Pasukin mo na para makita mo si George. Baka sa mga oras na to ay nakahubad pa siya. Sa sinabing yun ni Jenny, lalong nag-alboroto ang galit ni Ate Donna. Nagmamadali siyang pumasok sa loob ng bahay at hinanap sa mga kwartong naroon si George. Wala na akong nagawa para pigilan siya. Sinundan ko na lang siya sa loob ng bahay. Mayroong 3 kwarto yun na sa dulong kwarto doon namin nakita si George na nakatali sa isang upuang yari sa nara. Mayroong busal ang bibig kaya hindi makapagsalita. Puro pasa ang kanyang mukha at dumudugo ang bibig. Wasak na rin ang suot na damit. Kaagad namin siyang inalisan ng busal sa bibig. Dapat di na kayo napunta rito. Di nyo na sana ako sinundan. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Donna, wala nang ibang tao sa baryong to. Kundi ang pamilya ni Jenny. Nag-alisa ng lahat kaya nakatiwangwang ng lahat ng mga bahay. Sila lang ang naiwan dito dahil mga aswang silang lahat. Totoo ba ang sinabi mo, George? Oo. Kaya pala nagbuo sila ng mga grupo. Nasasali sa paluwagan para hindi na sila mahirapang mambiktima. Kasi kusa naglalapit sa kanila at pupunta rito mga taong nakatakdang sumahod. Yung iba naman ay pinapatay nila. Kagaya ni Kenny. Kinuha ang pera. Kung gano'n ay umalis na tayo dito. Halika na! Sa akala niyo ba ay makakaalis pa kayong 3 rito? Hindi na. Kayo na ang magiging pagkain namin sa loob ng 1 linggo. Kung gano'n, totoo palang lahat ng sinabi ni George. Mga aswang kayo. Kung gano'n ay kayo ang pumatay kay Kenny at Manong Guard. Tama ka. Ako nga ang pumatay sa kanila. Ako rin ang nagtangka sa buhay niyo kaya lang ay sinabuyan ako ng kumukulong tubig ng matandang lalaki na naroon. Kaya naging ganito ako. Ikaw pala ang aswang na nagaan yung baboy ramo? Hindi ka pala namatay ng tamaagan ng sibat at nahulog sa ilog dun sa tulay? Naging tulong sa akin ang malakas na agos ng tubig na yon. Nakatakas ako sa inyo kahit na nasugatan ako ng malubha. Malas niyo lang dahil hindi niyo tiniyak ang aking kamatayan. Kaya ngayon, makakaganti na ako sa inyo! Manong Igme, Manong Seryo, igapos nyo na rin ang 2 to. Hindi na tayo magugutom sa buong linggo na ito.
Kasunod yun ay pumasok na sa loob ng kwarto ang 3 lalaki at sapilitan kaming itinali din sa mga upuang kahoy na may sandalan. Iginapos din ang aming mga paa. Kaya kahit anong pagpupumiglas namin ay hindi na kami makawala. Muling sumigaw si Ate Donna para humingi ng saklolo pero malalakas na sampal lang ang inabot niya kay Jenny. Kaagad na dumugo ang labi ni Ate Donna. Kahit anong gawin mo, walang tutulong sa'yo rito. Kami na lang ang nakatira dito. Lahat ay umalis na. Kahit mga sasakyan, walang naliligaw dito. Isa na itong kinatatakutan na abandonadong baryo. Napakasama mo talaga, Jenny. Dapat pala nakinig na ako noon pa kay Elsie. Kasi palagi kang nakasuot ng salamin kahit nasa loob ka ng fast food. Ayaw mo palang may makapansin sa kakaibang balintataw ng mata mo. At nanghina ka rin na ipasok ko sa bibig mo ang burger na may kasamang bawang. Kaya pala, isa kang aswang! Kaya nga lahat ng galit ko sa'yo ay ibubuhos ko na ngayon, Elsie. Inaga mo na ang lahat sa akin, pati ang pag-ibig ni Jeff. Kung hindi ka dumating, siyak na may pagkakataon na kung maakit siya. Masyado ka mapaghangad ng mga bagay na hindi naman para sa'yo. Tapos ngayon, ay magagalit ka kapag hindi mo nakuha? Isa kang hangal, Jenny! Hangal pala, ha? Ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kahangal. Tikman mo ang gagawin ko sa'yo. Papahirapan kita bago ka tuluyang patayin at kainin! Pinahaba ni Jenny ang kanyang kuko tapos ay idinikit sa aking braso. Bahagyang idiniin kaya nasugatan ako at lumabas ang aking dugo. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang umaagos na ang aking dugo kaya dinilaan niya yon at nang dumapi na ang labo niya sa mismong sugat ko ay naramdaman ko ang kirot. Kinagat niya na pala ako sa parting yon para bumulwak ang aking dugo. Hinigop niya ang mga dugong lumabas sa sugat ko. Masarap pala ang dugo mo, Elsie. Tiyak kung masarap din ang iyong laman. Kaya kapag mahina ka na, saka na kita tutuluyang kainin. Sasairin ko muna ang iyong dugo. Kampon ka ng Diablo! Darating ang araw, mamamatay ka rin! Kung dumating man ang araw na yon, hindi mo na malalaman pa. Dahil ikaw ang unang mamamatay sa ating dalawa. Sige na, Ate Nelda. Tikman mo na ang dugo nitong si Donna para malaman natin kung sino ang una nating kakatayin. Mamaya na lang yan. Pero dalang karne si Manong Igbe. Dandun sa sako. Batang-bata ang nabiktima niya. Sariwa ang karne. Yun ang unahin nating kainin. Sige, kung yan ang gusto nyo. Nang lumabas nga ng kwarto sina Jenny, isinara nila ang pintuan. Narinig namin ang pag-uusap nila na matapos silang kumain ay matutulog muna dahil puyat sila sa nakaraang gabi. Kaya naisip namin na samantalahin ang pagkakataong yun. Makalipas nga na magkainan ng mga aswang, hindi na namin narinig ang mga boses nila, kaya iisa lang ang naisip namin. Nakatulog na silang lahat. Sila ang klase ng aswang na unti-unting pinapatay ang mga biktima sa pamamagitan ng pag-ubos ng dugo. Kapag mahina na ang kanilang biktima at ubos na ang dugo, sa kanila pinapatay at kinakain. Kaya pala tinikman nila ang mga dugo natin. Oo. Kagabi, ganyan din ang ginawa nila sa akin. Sinugatan ako at hinigop ang dugo mula sa sugat ko sa dibdib. Kaya ako nanghihina. Kung ganun, gumawa na tayo ng paraan habang malakas pa tayo. George, gumawa ka ng paraan para makalapit ka dito. Pilitin mong maigalaw ang kamay mo para makalas ang bulang tali sa kamay ko. Ano ko naman magagawa yun? Pareho tayong nakatali ang mga kamay sa likuran pa ng upuan. Ano ka ba naman? Ikaw ang lalaki, dapat gumawa ka ng paraan. Maghihintay na lang tayo ng oras kung kailan nila tayo papatayin. Eh naman kasi, alam niyo naman na galit sa inyo si Jenny. Sumunod pa kayo dito. Ikaw nga ang atat na makuha ang sahod mo. Nag-alala ako ng gusto sa'yo kaya nandito kami. Loko ka ba? Huwag na kayong mag-away. Gumawa nilang tayo ng paraan kung paano tayo makakatakas dito. Samantalahin natin ang pagkakataong makakatulog sila.
Gamit ang mga paa ni George, pinilit niyang ilapit ang kanyang upuan sa likuran ni Ate Donna. Nagtalikuran sila tapos ay kinapa ni George ang kamay ni Ate Donna hanggang sa makapa ang tali. Ako naman ang nagsasabi kung ano ang gagawin ng kamay ni George. Dahil sa pagtsatsaga, nahatak din ni George ang tali sa kamay ni Ate Donna hanggang sa mapaluwag yun. Di nga nagtagal, nakawala si Ate Donna kaya pinakawalan niya din si George at ako. Tapos ay marahan akong sumilip sa pintuan. Nakita ko na natutulog na ang mga aswang. Pero hindi tayo pwede dyan. Hindi tayo pwedeng dumaan sa pintuan. Tsak na magigising sila. At mauhuli tayo. Dito tayo sa bintana dadaan. Wala namang harang ito. Oo nga. Tiwala sila na hindi tayo makakatakas, kaya sasamantalahin na natin to. 4:00 na ng hapon. Ilang sandali lang, magdidilim na naman. Delikado tayo rito. Tayo na. Dalian na natin. George, itali mo muna ang pintuan para hindi sila kaagad makapasok kung mayroong magising at pumunta dito. Tama ka. Para kung malaman man nila na nakatali ang pintuan, ay dito pupunta ang atensyon nila. Kaya makakatakbo na tayo palayo. Matapos nga na maitali ni George ang pintuan, maingat na kaming lumabas sa bintana ng bahay. Tapos ay tumakbo na kami palabas sa bakuran nila. Noon namin narinig ang malakas na sigaw ni Jenny. Pinapabuksan niya ang pintuan ng kwarto dahil natuklasan nilang nakatali yun. Di nga nagtagal, nakita ko na sumilip na sa bintana ng kwarto si Jenny. Gumising kayong lahat! Nakatakas ang mga bihag! Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Masyado tayong naging pabaya. Nagtiwala na hindi sila makakawala sa pagkakatali. Habulin natin ang mga hangal na yon! Alam na nila na nakatakas tayo. Dalian, tumakbo! Oh, Diyos ko po, tulungan niyo po kami. Hindi tayo pwedeng tumakbo ng diretso dito sa kalsada. Madali tayong makikita ng mga aswang na yon. Kailangan muna nating humanap ng mapagtataguan. Doon sa unahan ng baryo, maraming mga abandonadong bahay. Maghanap tayo ng matataguan pansamantala. Tama si Ate Donna. Tumakas na kayo. Maghanap kayo ng pagtataguan ninyo. Magpapahabol ako sa kanila. Uy, George! Ano ka ba naman? Iiwanan mo na naman ako! Sasama ako! Ate Donna! Bumalik ka dito! Sumunod si Ate Donna kay George. Susunod din sana ako, kaya nga lang ay narinig ko na ang malalakas na angil ng mga aswang kaya napahiwalay na ako sa kanila. Tumakbo ako palayo sa lugar na yon, naghanap ng mapagtataguan hanggang sa makakita ako ng abandonadong bahay. Pumasok ako roon, nagtago ako sa sulok. Matagal akong namalagi doon. Nang sumilip ako sa butas ay nakita ko na papadilim na at naroon na ang aswang. Sobra ang kaba ko. Nang mapalingon ako sa isang sulok ng lugar na pinagtataguan ko ay nakita kong may kalansay ng tao kaya napasigaw ako. Dahilan para malaman ng mga aswang na naroon ako. Kaya tumakbo na ako palabas. Noon naman ako nasukol ni Jenny at ni Aling Nelda. Sinabi ko na sa'yo, hindi ka makakatakas. Nagsasayang ka lang ng pagod mo. Patayin na natin siya, Jenny, para makaganti ka na sa kanya. Jenny! Parang awa mo na! Huwag mo akong patayin! Kakalimutan ko ang lahat ng to! Wala rin makakaalam ng mga lihim niyo! Anong akala mo sa amin? Tanga? Alam ko naman na kapag nabuhay ka pa, ay babalikan mo kami kaya tatapusin na kita! Hindi ako papayag! Nasaktan niyo siya! Ako muna makakalaban niyo! Sino ka? Ako, ang aswang na pumatay kina Lyndon para ipagtanggol si Elsie. Kaya ngayon, tatapusin ko rin kayong dalawa! Bakit kailangan nating maglaban? Tayo ang magkauri kaya dapat tayo maging magkakampi! Hindi mo dapat na ipagtanggol ang babaeng ito! Pareho nga tayo na aswang, pero hindi ako asal hayop na kagaya nyo! Kailanman! Hindi ko ginamit ang katauhan ito para pumatay ng inosente. Ginusto kong maging ganito para tapusin ang mga masasamang nilalang na kagaya nyo!
Buong bangis na naglaban ng mga aswang, nakita ko na higit na malakas ang aswang na dumating para tulungan ako. Una niyang napatay si Aling Nelda at isinunod na niya si Jenny. Matapos niyang patayin ng dalawa ay aalis na sana siya nang habulin ko para magpasalamat. Nakatalikod siyang nakipag-usap sa akin. Ako naman ay natatakot na lumapit sa kanya pero naisip ko sina Ate Donna. Maraming salamat sa tulong na ginawa mo sa akin. Pero muli ako nakikiusap. Tulungan mo naman sina Donna at George. Baka kung ano na nangyari sa kanila. Nakaligtas na sila. Tinulungan sila ng mga pulis na kasama ko papunta dito. Kaya wala ka lang dapat na ipag-alala. Kasama mo na pumunta ka dito? Oo. Naalaman ko kasi na umalis kayo ni Donna para pumunta dito. Nagduda na rin ako kay Jenny na may masamang bala kaya nanigurado na ako. Jeff, ibig sabihin, ikaw ay aswang din? Oo. Galing ako sa malakas na lahi ng aswang na gabunan. Pero ang katauhang ito, ginamit ko sa pagliligtas ng kagaya mo. Pinapatay ko rin ang mga aswang na kagaya nila. Alam ko na magbabagong pagtingin mo sa akin kapag naalaman mo to. Hindi, Jeff. Lalo kitang minahal. Kasi kahit ganyan ka, hindi ka naging asal hayop na kagaya nila. Talaga, Elsie? Wow! Salamat, mahal ko. Dahil natagpuan ko ng babaeng umibig sa akin kahit ganito ako. Handa ko na tong talikuran at isuko. Bago kami nagpakasal ni Jeff, isinuko niya ang pagiging aswang, gaya ng kanyang sinabi. Iniluwa niya ang batong itim at ibinaon sa lupa. Mula noon hanggang ngayon, namuhay kami ng payapa at masaya. At yan po ang kwento ng aking pag-ibig at pakikipagsapalaran, Sir Jupiter. Sana po nagustuhan niyo ito. God bless.